You are watching Sahod Ulan Unida Christian Church. Galing ang bawat isa sa kanya-kanyang mga puntod, no, ng mga mahal sa buhay. Pero sa umagang ito, maraming dahilan para tayo ay magalak at magsaya. Amen? Ayan, at hinihiling ko po mga kapatid, habang ako po ay nagdi-deliver ng message, mas gusto ko po na lahat kayo ay nakatingin kay John Lloyd. Amen? Ayan. Pwede po ba i-challenge ko kayo sa umagang ito? Mula sa linggong ito, wala nang hahawak ng cellphone. Amen? Ayan, palakpakan natin si Lord. Okay. Mga kapatid, meron pong 10 Kristiyano na naglalakad. Sa 10 Kristiyano, may isa reklamador. May kilala ho ba kayong gano'n? Okay. Tuloy, wala daw. Tuloy ho tayo. Yung 10 Kristiyano, habang naglalakad sila, mayroon isang reklamador doon. Kada isang oras na naglalakad, nagrereklamo. No? Yung 10 Kristiyano, meron silang isang pasan na krus. No? Siguro mga ganito kabigat, o mas mabigat pa rito. Isa sila. Yung isang Kristiyano, kada isang oras nagrereklamo. Nagpray kay Lord, sabi niya, Lord, pwede po ba bawasan ninyo yung krus na pasan-pasan ko kasi napakabigat. Ayan. Ang ginawa ni Lord, tinugon yung prayer niya, binawasan. Siguro medyo gumaan na. Tuloy sila sa paglalakad, lakad pa rin. After ng isang oras, nagreklamo na naman. Reklamador talaga, no? Etong Kristiyanong to. Then binawasan na naman ni Lord. Nagpray siya, binawasan na naman. Okay, medyo gumaan na naman siguro. Pero nagreklamo pa rin, no? Pagkatapos na naman ng isang oras, nagpray na naman kay Lord. Lord, talaga mabigat tong krus na to. Pwede po ba bawasan ninyo? Tuloy-tuloy yung 10 na naglalakad. Yung isa siguro palitan ng paliit yung krus na pasan-pasan niya. Then, makalipas na naman ng isang oras, nagreklamo na naman. Sabi niya, Lord, talagang napakabigat ng krus na to. Pwede po ba bawasan ninyo? Tinugon ng Diyos, binawasan yung krus. Then, eto na. Dumating na yung exciting part. Yun palang dadaanan nila, bahagi ng kalsada na dadaanan nila, meron pong isang malalim na bangin na ang paraan lang para makatawid ay yung krus. Yung krus. Ngayon, nakatawid na yung Siyam. Tingin nyo sino yung naiwan? Yung reklamador. No? Kaya mahirap ang reklamador. Naiwan yung reklamador. Ngayon, iyak ng iyak tong Kristiyano. Lord, sabi niya, hindi ako makatawid. Yung Siyam nakatawid na. Pwede po bang ibalik ninyo yung mga pinutol nyo? Yung mga binawas nyo, sabi kay Lord. Anong ginawa ni Lord? Mabuti ang Diyos. Binalik yung mga binawas, nakatawid yung Kristiyano. So, mga kapatid, ano po yung implication nito sa buhay natin? Sa buhay ng isang Kristiyano, ang buhay daw po natin ay parang isang paglalakbay. Amen? Araw-araw tayo ay lumalakad bilang Kristiyano at hindi sa lahat ng pagkakataon magaan yung ating mga dalahin sa buhay. Amen? At bakit inaalaw ni Lord yung mga bigat na yon para ba maging mabigat ang buhay mo? Hindi. Kasi sa dulo may purpose si Lord. Amen? Yun ay para sa ikabubuti mo at para sa pagtawid mo sa panibagong pagsubok ng buhay. Amen? Palakpakan natin si Lord. Mga kapatid, what Christians do? Ayan. Ano ba dapat ang pamumuhay o gawain ng isang tunay na Kristiyano? Ito po yung pinakamalaking problema sa Thessalonica, no, sa panahong ito. Kasi ibang-iba yung kultura ng Greece, no, nung panahon na ito. Tignan po natin sa ating pag-aaral mamaya. 1 Thessalonians chapter 4, verses 1 to 12. Sasalin po ng New Revised Standard Version. Ay ganito po ang ating mababasa. 1 Thessalonians chapter 4, verses 1 to 12. Finally, brothers and sisters, we ask and urge you in the Lord Jesus that as you learn from us how you ought to live and to please God, as in fact you are doing, you should do so more and more, for you know what instructions we gave you through the Lord Jesus. For this is the will of God, your sanctification, that you abstain from fornication, that each of you knows how to control your own body in holiness and honor,
not with lustful passion like the Gentiles who do not know God. That no one wrongs or exploits a brother or sister in this matter, because the Lord is an avenger in all these things, just as we have already told you beforehand and solemnly warned you. For God did not call us to impurity, but in holiness. Therefore, whoever rejects this rejects not human authority, but God, who also gives His Holy Spirit to you. Now, concerning love of the brothers and sisters, you do not need to have anyone write to you, for you yourselves have been taught by God to love one another. And indeed, you do love all the brothers and sisters throughout Macedonia. But we urge you, beloved, to do so more and more, to aspire to live quietly, to mind your own affairs, and to work with your hands, as we directed you, so that you may behave properly towards outsiders and be dependent on no one. Mga kapatid, pagpalain ng pagkabasa ng salita ng Panginoong Diyos. Pag-aralan po natin yung context. Ano po yung pinapakita ni Paul nung sinabi niya yung personal letter na ito sa church ng Thessalonica? Pinapakita ni Paul dito kung paano tinawag ang mga Kristiyano para mamuhay sa kabanalan at maging mapagmahal. No? Ini-encourage niya yung mga mananampalataya na umiwas sa sexual immorality. Bakit po? Ano yung context, ano yung historical background ng Thessalonica during that time? No? Part ito ng Greece. Sa Thessalonica, normal po sa Thessalonica during that time, yung sexual immorality. Ano pong ibig sabihin nito? Yung mga nagsasama ng hindi kasal, yung mga nagsasama ng pareho ng kasarian, at ang lahat ng mga bagay na may kaugnayan dito. No? Ano ang turo ng Biblia? Lahat ng relationship or yung sexual relationship outside of marriage ay sexual immorality na kinukonsider ng Biblia. No? Ngayon, paanong makakapag-adjust ang Thessalonica sa ganitong katuruan? Para sa kanila, bago ito. Bago yung turo ng Biblia. Bakit? Bago pa dumating ang Christianity, yung practices nila, ganun na. Normal na po sa kanila na pareho ng kasarian magkarelasyon. No? Or yung mga hindi kasal, nagsasama, bumubuo ng pamilya, normal po sa kanila yon bago pa dumating si Paul. So, alam nyo, mahirap ang adjustment. Tama? Na kapag kultura ng isang lugar to, ikaw yung pumasok, para bang sasabihin sa'yo, teka, bago ka pa dumating, tradisyon na namin to, kultura na namin to. Pero si Paul, nanindigan siya na kung ano yung tinuturo ng Biblia, kung ano yung dapat. Hindi niya inisip, kung magalit man kayo sa akin, hindi ko titingnan yon, kundi ituturo ko kung ano yung tama. So ano yung sinasabi ni Paul dito? In-encourage niya na lumayo sila sa sexual immorality. So ingatan yung kanilang mga katawan, mamuhay sa kabanalan at karangalan, at magkaroon ng malalim na pagmamahal sa isa't isa bilang magkakapatid kay Kristo. Ngayon, eto pong mga Kristiyano, isa pa na struggle nila, normal sa kanila yung mangialam sa buhay ng may buhay. Matindi to. Parang lahat ng mga nakatira dito during that time, mga marites sila. Lahat sila mga reporter. Ganito yung mindset. Kaya sabi ni Paul, mind your own business. Sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 11. Pakisabi nga po sa katabi niyo, mind your own business. Alam niyo po ang ibig sabihin ng mind your own business? Nangangahulugan po ito na ihinto mo yung pakikialam o pagtatanong sa pribadong buhay o gawain ng isang tao, or huwag kang makialam sa buhay ng may buhay. Ganun kasimple. Pag sinabing mind your own business. Bakit? Ito kasing mga bagong Kristiyano sa Thessalonica, hindi nila tinitignan yung buhay nila. Nakatingin sila sa buhay ng iba. Doon sila nakabantay. So ang tendency, kapag lagi ka nakabantay sa buhay ng iba, yung sarili mong buhay, hindi mo mababantayan. Tama po? Na kung ikaw ba lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos, na yung pamumuhay mo ba ay naka-align sa gustong mangyari ng Panginoon. So yun po, yung konteksto. At
maraming mga Kristiyano sa panahong ito, mga tamad na magtrabaho. Na, mamaya makikita ho natin yung background. Bakit tinatamad na sila magtrabaho? Then yung pangsustento nila sa pamilya nila, inaasa nila. Ito ang nakakalungkot sa mga unbelievers na negosyante. Okay, tignan ho natin mamaya yung iba pang katotohanan tungkol dyan. So, binibigyan din ng mga verses na ito, yung buhay Kristiyano, merong tatak ng kabutihan at katwiran. No? Paggalang sa isa't isa at responsableng pamumuhay na nagpapakita ng pananampalataya sa pamamagitan ng mga gawaing nagpaparangal sa Diyos at naglilingkod sa iba. So ang tanong, ano ba ang dapat gawin ng isang Kristiyano? No? Kailangan ba nating mag-adapt ng kultura kahit taliwas sa ating pananampalataya? No, minsan kasi sabi, hindi, wala ka namang pakikisama. Ikaw ang dumating dito, bago ka lang. Gawain na namin to bago ka pa dumating. Pero ang tanong, yun ba ay naayon sa Biblia? Kinakailangan ba i-compromise natin yung pagiging Kristiyano natin para ma-please natin yung ibang tao? So, yun po ang dinidil ni Paul sa mga talatang ito. Yung buhay Kristiyano may ihahalin tulad sa isang paglalakad. No? Sa katunayan, sabi ni Pablo, ito yung paborito niyang description. No? Kapag dinidescribe ni Paul kung paano dapat mamuhay ang isang Kristiyano, lagi niyang ginagawang example yung paglalakad. No? Yung paglalakad natin. Ephesians chapter 4, verse 1, sabi, bilang isang bilanggo, dahil sa paglilingkod sa Panginoon, hinihiling kong mamuhay kayo ng karapat-dapat bilang mga tinawag ng Diyos. Yung nag-i-encourage sa mga Christians, nasa bilangguan. Bakit nasa bilangguan? Dahil ba kriminal? Hindi. Dahil pinangaral niya ang mabuting balita. Nagkataon lang doon sa mga bansa o sa lugar na siya ay nangangaral, bawal ang mangaral. No? Siguro sa panahon ngayon, ito yung mga communist countries or yung mga lugar na mga Muslim ang namumuno. So, ang buhay Kristiyano ay nagsisimula sa isang hakbang ng pananampalataya. Mga kapatid, sabi ng ikalawang Corinto chapter 5, verse 7 to 9, sapagkat namumuhay tayo ayon sa pananampalataya at hindi ayon sa mga bagay na nakikita. No, ano po ibig sabihin? Na tayong mga Kristiyano, kadalasan marami tayong mga distractions sa buhay. Amen. Sino rito yung madalas ma-distract? Taas ng kamay. Yung iba, madalas ma-distract. Na minsan, nakafocus na tayo sa kung paano mamuhay yung iba. At dahil sobra tayong nakafocus doon, sila na yung nagiging standard natin kung paano rin mamuhay. Teka, gagawin ko na rin to. Sila nga, ginagawa rin to. Pero yun po ba yung tamang katwiran, mga kapatid? Dahil ba marami ang gumagawa kahit mali ay gagawin na natin? O ang tama, kahit na mag-isa na lang tayong gumagawa ng tama, paninindigan natin kasi Kristiyano tayo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Amen. Mga kapatid, ang paglalakad ay nagpapakita ng paglago at dapat tayong mag-grow sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Sino po rito yung mahilig walking, maglakad? O yung required maglakad? Ako required everyday 30 minutes. Kayo, Fred? Ilang minuto ho a day? Bukas pa lang. Yan ho talaga yung challenge yan. Bukas pa lang sisimulan ni Fred. Pero minsan hindi rin ako consistent doon. Pero alam nyo, iba yung pakiramdam kapag nakapag-walking ka. Sino rito yung mahilig mag-walking? Di ba yung parang pagkatapos, gutom na gutom ka? Pagkatapos, di ba, parang ang lakas-lakas mo. Parang ang lakas-lakas mo. Mga kapatid, ganun din sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Nung nakaraang Sunday, tinalakay po natin kung paanong tumayo. Amen? Kung paanong manindigan. Ngayon naman, pinag-aaralan natin kung paanong maglakad. Mga kapatid, napakahalaga po na makita natin. Yung paglalakad po, nangangailangan din ng lakas. At ang Diyos nangako sa atin, maging mahaba at matatag nawa ang iyong pamumuhay. Sabi niya sa Deuteronomio chapter 33, verse 25. Tingin ko, totoo rin to na yung mga hindi tamad mag-exercise, mas mahaba ang buhay. Tama? Pero yung mga mas gusto matulog na lang na matulog, tingin ko delikado. Baka hindi para sa atin yung promise. Kaya mga kapatid, ganun din
sa pamumuhay natin bilang mga Kristiyano. Ito yung disenyo ng Diyos sa atin. Maging mahaba ang iyong buhay. Pakisabi sa katabi nyo, maging mahaba ang iyong buhay. Amen? Sino po rito yung gustong humaba pa ang buhay? Pakisabi sa katabi mo, maglakad ka. Ayan. Amen? Yun po ang sikreto. Hindi lang po physical yon, no? Spiritual din. No? Yung benefits ng paglalakad para sa physical. Pangalawa, spiritually, pagtukoy sa pamumuhay natin. No? Na dapat nating i-exercise yung pagiging Kristiyano. Ayan, sa pagpapatuloy po natin, sabi syempre sa pagtatapos ng ating lakad, ano yung final destination ng lakad natin sa presensya ng Panginoong Diyos. Amen? Lahat talaga may katapusan. Anong date kahapon? November 1. Opo. November 1, sa akin personally, ang November 1 ay nagpapaalala sa akin na maigsi lang ang buhay. Amen? Na lahat tayo mga kapatid, darating at darating sa panahon na kung kayo yung dumalaw kahapon, sa susunod kayo na rin yung dadalawin. Amen? Reality ho yun. Hindi ko sinasabi na yung mga patay ang dadalaw. Hindi ho. Ibig sabihin, darating din sa panahon na tayo mamamatay. At tayo rin yung dadalawin sa sementeryo. Ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Kaya nga, habang tayo ay nabubuhay, gawin na natin yung dapat. Amen? Kung tayo man ay may mga bigat sa kalooban, mga taong hindi napapatawad, mga relationship na nais nating ayusin, simulan na natin. Kasi baka yung katabi mo bukas hindi mo na makitang buhay. Reality po yan. Amen? Reality yan. Hindi ko po kayo tinatakot. Reality yan. Hindi natin hawak ang buhay. Amen? Kaya nagpapaalala po yung moment na ito na kung saan mga kapatid, habang tayo ay may lakas, habang tayo ay may buhay, ipaglingkod na sa Diyos. Amen? At mahalin na natin yung mga kapatid kahit minsan mahirap mahalin. Amen? Palakpakan natin si Lord. Ayan. Mga kapatid, meron po tayong 3 katotohanan na patuloy na pag-uusapan. Ano po ba yung mga katotohanan sa buhay ng isang Kristiyano na dapat niyang gawin? O paano po ba dapat lumakad o mamuhay ang isang tunay na Kristiyano? Unang bagay, pakibasa po ng mga kalalakihan. Ayan, walk in holiness. Yung moral climate, tulad po ng nabanggit ko kanina, ng Roman Empire ay hindi healthy sa panahong ito. Kasi yung Greece, syempre under ng Roman Empire sa panahon ni Paul. At yung morality sa kanila ay talagang bagsak. Kaya nga, yung immorality ay normal na way of life ng mga nasasakop ng Roman Empire. Pag sinabi pong Roman Empire, ganito ho. Halimbawa, yung konteksto sa panahon natin ngayon. Halimbawa, ang China ay, sila yung Roman Empire, yung China. Or nandoon yung emperor. Ang Pilipinas, kung bahagi siya ng Roman Empire, meron tayong hari. Yung hari ng Pilipinas ay under pa rin sa pamamahala ng emperor. Ganun ho. Kaya yung Greece, kapag ang pinatupad sa Greece ay immorality, yung way of life, affected din maging yung Pilipinas. Kung nasa panahon tayo, yung konteksto nung panahon na ilalagay natin ngayon. So, normal sa mga hindi Kristiyano yung iba't ibang masasamang gawain. No? Kaya nga, ito yung challenge sa mga Kristiyano nun. Yung message ni Paul ay banal na pamumuhay. Sa kanila, bago to. Teka, saan ang galing tong katuroong to? No? Parang ganon. Then, nakita nila na talagang hindi madali para sa mga bagong mananampalataya na labanan yung temptation sa paligid nila. At talagang napakahirap po nun. Parang naalala ko, nung ako po ay nag-mission doon sa Leyte, iba yung kultura ho doon. Yung mga bagong mananampalataya, sa umaga, mag-worship sila sa Unida. Sa hapon, magsisimba sila sa Roman Catholic Church. Ganun ho yung kanilang kultura. Kasi para sa kanila, ikaw ang dumating dito, ikaw ang bago. Kaya kailangan hindi nila maiwan. Pero praise the Lord, sa panahong ito, totally unida na sila. Palakpakan natin ng Panginoong Diyos. Amen? Mga kapatid, mahirap talagang adjustment sa umpisa. So, nagbigay si Paul ng 4 na dahilan kung bakit dapat silang mamuhay na may kabanalan at umiwas sa masasamang pagnanasa. Unang bagay, to please God. Pakisabi sa katabi mo, to please God. Amen?
Wala tayong ibang nais na ma-please o mabigyan ng kaluguran kundi si Lord, kaya tayo mamumuhay ng tama bilang Kristiyano. Amen? Hindi natin iisipin na, teka, eto kasi yung turo ni pastor. Kasi pag nakita ako ni pastor na hindi namumuhay bilang Kristiyano, baka patamaan ako sa mensahe. Hindi po ganon, mga kapatid. Ang mensahe hindi siya personal. Kaya nga, message siya ng Panginoon. Ang mga nagpe-preach, daluyan lamang ng mensahe ng Diyos. So, hindi po ganon. To please God. No, yun po yung purpose natin. At sabi nga, may mga tao na nabubuhay para lang sa sarili nilang kasayahan. No? Minsan, hindi na nila naiisip kung tama ba o mali yung kanilang ginagawa. Hindi po pwede na tayo bilang mga Kristiyano nakatuon lang sa pagpapasaya ng mga sarili natin. Pakisabi nga po sa katabi nyo, hindi pwedeng ikaw lang ang masaya. Amen? Hindi lahat tungkol sa'yo. Amen? Ayan. Ano pong ibig sabihin nito? Hindi lang ikaw ang masaya dapat. Dapat, kung masaya ka, masaya rin si Lord sa ginagawa mo. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Mga kapatid, napakahalaga po na makita natin ang mga katotohanan ito. Pangalawang bagay, to obey God na pinapakita ni Paul para patuloy nating magawa na lumakad ng may kabanalan, sundin natin ang Panginoong Diyos. Sa army, ayan, si Kuya Hil siguro makaka-relate, dati siyang nasa military. Sa military, sabi, we are soldiers in God's army and we must obey orders. No one serving as a soldier gets involved in civilian affairs. He wants to please his commanding officer. Ano pa ibig sabihin? Kung sa military, lahat ng utos ng mga superiors mo or commanding officer mo, dapat mong sundin. Amen? Dapat mong sundin kung ano man yung kanyang ibababang utos. Sa pagiging Kristiyano, ang commanding officer natin, sino po? Si Jesus. Siya yung commander-in-chief. Amen? Siya yung commander-in-chief. Na kung ano yung utos ng Panginoon, yun ang ating susundin. Kaya kapag sinabi ni Lord na mahalin mo yung kapatid mo sa Panginoon, sundin mo. Amen? Utos kasi yun ng commanding officer. Tama? Palakpakan natin si Lord. Amen? At alam nyo, sa military, hindi uso dyan yung pagsuway. May kalakip na consequence. Tama po ba, Kuya Hil? Pag sinaway mo yung utos ng commanding officer, may mga consequences. Ganun din sa Panginoong Diyos. Then, kung ating titignan, ang mga pangyayari, yun nga yung nakasanayan ng mga Thessalonian believers. Yung sexual immorality, pinapakita ni Paul, hindi naman ito nakakapagbigay ng lugod sa Diyos. Pwedeng masaya ka or yung mga gumagawa nito. Masaya ang kasalanan daw para sa mga gumagawa ng mali. Or masarap daw yung kasalanan. Pero ang tanong, masaya ba si Lord kapag ginagawa mo ito? Yun yung patuloy na pinapaliwanag ni Paul sa kanila na for example, ang sex ay sagrado. Tama? Na ang dapat lang na gumawa nito ay yung mga kasal na mag-asawa. Yun ang turo ng Biblia. Sagrado. No, hindi ito pwedeng gawin nang hindi pa kasal. Magpakasal muna kayo. No, sa tamang panahon, syempre. No, yun yung tinuturo. Then, napakahalaga na yung ating body bilang templo ng banal na Espiritu, kailangan ingatan. Amen? Kaya nga, mga kapatid, sino po rito yung mga wala pang asawa? Ayun, iba ayaw magtaas. Siyempre marami, especially mga kabataan. Mga kapatid, paalala to ng Biblia. Ingatan ang mga katawan, sabi ng Biblia, na yung body na yan ay i-offer mo lang sa magiging asawa mo. Amen? Kapag kasal na kayo. Palakpakan natin si Lord. Mga kapatid, to glorify God. No, ang gusto natin sa paglakad natin sa kabanalan, ang nag-glorify ang Panginoong Diyos. Amen? At kapag si Lord natuwa, ano yung epekto nito sa'yo? Pakisabi sa katabi mo, blessing. Amen? Blessing. Kapag si Lord hindi natuwa sa'yo, ano yung nito, epekto? Curse daw.
Hindi naman ho curse, na. Kundi mga consequences. Sigurado may punishment. Amen? Bakit? Kasi hindi kukonsintihin ng Diyos ang mga bagay na mali sa iglesia. Tama? Ano po ang ibig sabihin? Dahil ba galit ang Diyos sa atin? Hindi. Galit siya sa kasalanan pero mahal ka niya. Amen? Pakisabi sa katabi mo, mahal ka kasi ni Lord. Amen. Ayaw kanyang magpatuloy sa mali. Ganyan ka kamahal ng Diyos. Kasi kung hindi ka mahal ng Diyos, pababayaan ka niya. Gawin mo yung gusto mong gawin sa buhay mo. So, tuloy ho tayo mga kapatid. Pang-apat, to escape the judgment of God. No? Lumalakad tayo sa kabanalan para matakasan natin yung mga paghatol, no? Or yung paghatol ng Diyos na dapat ay ginagawa lamang doon sa mga hindi Kristiyano. Ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Mga kapatid, muli sabi ni Lord, hindi niya kukonsintihin yung mga bagay na ginagawa, yung mga maling bagay na ginagawa ng bawat isang Kristiyano. Minsan, maaring nagawa natin walang nakakita. Tama? Yung mali. Maaring walang nakakita. Pero, tingin nyo ba, hindi nakita ni Lord? Sasabihin ni Lord sa'yo, pakisabi sa katabi mo, nakita ko yun. Amen? Ayan, si Lord ang nakakita. Hindi nakita ni Pastor, hindi nakita ni Fred, pero nakita ni Lord yun. Palakpakan natin ang Panginoon. Mga kapatid, mayroong isang membro ng church na pinuna niya, nag-comment siya doon sa pastor habang nagpe-preach. Sabi niya, dahil nangangaral yung pastor laban sa immorality or sa pamumuhay bilang Kristiyano, sabi nung membro na yon, kung tutuusin, sabi niya, ang kasalanan sa buhay ng isang mananampalataya ay iba sa kasalanan sa mga buhay ng hindi ligtas. No, parang exempted yung sarili niya sa paggawa ng kasalanan kasi ligtas naman na daw. Pero ano yung sagot ng pastor? Yes, sagot ng pastor. Mas malala kapag Kristiyano ang nagkasala. Amen? Mas malala kapag Kristiyano ang nagkasala. Bakit? Alam mo na kung ano yung tama, hindi mo pa ginawa. Amen? Kung yung mga unbeliever yung nagkasala, bakit? Wala pa nga silang Kristo Ngayon, kung ang isang Kristiyano kapareho ng ginagawa ng unbeliever, anong pinagkaiba? Tama? Paano natin sila maakay? Mga kapatid, napakahalaga na makita natin to. Even si King David, naalala natin si King David, nagkasala. Tama? Nagkasala ng adultery or immorality. No? Sexual immorality yung kasi hindi niya naman asawa si Bathsheba. Then, ano nangyari? Pinatawad siya ng Diyos nung kinonfess niya yung kasalanan niya. Pero yung consequence, hindi niya natakasan. Tama? Yung bunga ng kasalanan, namatay. Yung baby na wala namang kinalaman, pero bunga ng kasalanan nila, namatay. So, mga kapatid, ganun din sa buhay natin. Hindi palalagpasin ng Diyos yung mga maling ginagawa ng mga Kristiyano sa loob ng iglesia. At sa ating pagpapatuloy, tingnan natin, no? Ang pag-ibig sa iglesia, no, napakahalaga. No? Kapag ang pag-ibig ay nagahari sa iglesia, hindi tayo nakakapag-isip na mga bagay na maglilid sa atin papunta sa kasalanan. Amen? Kasi bakit, mga kapatid? May mga Kristiyano, may mga pagkakataon na mga Kristiyano, dahil hindi nakikita yung pag-ibig sa iglesia, sa labas hahanapin. No? Sa labas hahanapin yung pag-ibig. Pero sa totoo lang, ang pag-ibig ay nasa loob ng iglesia dahil nasa atin ang Panginoong Kristo. Tama? Hindi lang natin na-appreciate. Amen? Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Ayan. Bakit? Ba't hindi na-appreciate? Kasi minsan, napagsabihan lang tayo kasi mali naman tayo. Napagalitan lang, nagtampo sa pastor. Sample lang ho yun, mga kapatid. Na minsan yung mga simpleng tampo, no, naglilid sa atin para humiwalay sa body of Christ or lumipat sa ibang pamilya ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, napakahalaga ang katotohanan ito, no, sa buhay ng bawat isa sa atin. Unang bagay, walk in holiness. Pangalawang bagay na binanggit natin kanina, ay napakahalaga, walk in harmony. No, yung napakahalaga yung pagkakaisa sa loob ng iglesia. Amen?
Pakisabi sa katabi mo, tayo ang tunay na unity team. Amen? Yung mga hindi totoong unity team, nag-away-away na, nagkagulo na. Tama? Pero tayo, nandito pa rin at patuloy na nagkakaisa. Amen? Palakpakan natin si Lord. Ayan. Mga kapatid, napakahalaga po na ipinapakita ito ni Paul sa buhay ng bawat mga Kristiyano. No, na ang tinutularan natin si Kristo, no, kung paano siya sa buhay natin. At napakaraming reason para panatilihin yung pagkakaisa at pag-ibig sa loob ng iglesia. Mga kapatid, napapansin niyo po ba na likas na ginagawa ng mga hayop yung kinakailangan para sila ay mapanatiling ligtas at buhay? Amen. Halimbawa po, tingnan natin. Bakit yung isda marunong lumangoy kahit hindi nag-enroll sa swimming lessons? Nakita na ba kayong isda na nag-enroll sa swimming lessons para matutong lumangoy? Di po ba wala? Bakit yung mga ibon, hindi naman sila nag-enroll? Anong tawag doon? Swimming lessons yung kanina sa flying school. Na para matutong lumipad. Pero bakit sila nakakalipad? Amen? Ngayon, nakita natin na kasi nature nilang lumipad. Yung mga isda, nature nilang lumangoy. At yung katabi mo, ang nature niyan, kamukha ni Kristo dapat yan. Amen? Ang nature mo, ipamuhay mo kung sino si Kristo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Mga kapatid, panghuling bagay, walk in honesty. No? Yung katapatan natin sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Sapagkat napakahalaga po na yung katapatang ito, yung katapatan natin sa isa't isa, yung katapatan natin sa paglilingkod sa Panginoon, nagre-reflect kung sino tayo bilang mga Kristiyano. Amen? Reflection din ito ng katapatan natin kay Kristo. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Mga kapatid, nawa ay patuloy na nagpapaalala ito sa bawat isa sa atin na kung saan ang mga mananampalataya nakabahagi sa mga gawaing para sa Diyos, walang oras o pagnanais na makialam sa buhay ng iba. Amen? Pakisabi sa katabi mo, focus ka sa sarili mong paglilingkod. Ayan. Sa atin pong pagtatapos, mga kapatid, makikita natin yung practical na paglakad or pamumuhay bilang Kristiyano. Pinapakita ni Paul, ang masunuring Kristiyano ay magkakaroon ng banal na pamumuhay sa pamamagitan ng pag-iwas sa sexual na kasalanan at iba pang uri ng paglabag sa kalooban ng Diyos. Isang maayos na buhay sa pamamagitan ng pagmamahal sa mga kapatid sa Panginoon. Isang tapat na buhay na si Kristo ang first priority pagdating sa paglilingkod. Kapag nakita ng mga taong hindi pa Kristiyano na tayo ay namumuhay bilang tunay na Kristiyano, na itataas at napaparangalan nila si Kristo sa pamamaraan ng pamumuhay natin at magkakaroon din sila ng desire na magkaroon nito sa sarili nilang buhay. Na magiging desire din nila by the power of the Holy Spirit na sampalatayanan si Kristo at makasama natin sa loob ng church na ito. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos.